balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po natin nakita sa vlog ni Cuadro Alas It's My Boy kung saan pinasilip nito ang pagkikita nila ng isa sa mga pambato natin sa super bantamweight na si Marlon Tapales sa ginanap na Combate 16 sa Cebu. Dito nga natin nakita mga idol na nilapitan mismo ni Casimero si Tapales at tapiken, isang pagbati para kay Cuadro Alas kahit hindi man sila nag-usap ng harapan. At sa naging tanong naman po mga idol ng isang fan kay Marlon Tapales kung down ba talaga ito lumaban kay Casimero sa future, agad naman po mga idol sinagot ng Tapales na wala daw talaga problema na labanan si Cuadro Alas. Ibig sabihin lang nito mga idol, kagaya ni Casimero na mismong hiniling sa kanyang promoter na gusto niya makalaban si Tapales. Ganoon rin po ang dating unified champion. Gustong gusto rin ito tapusin kung ano man ang naging issue nila ni Cuadro Alas sa social media sa pakikipaglaban sa ibabaw ng ring, kung saan sa mga sagot na to ni Tapales mga idol, mukhang tama nga po ang sinabi ng membro ng Treasure Boxing Promotion na si Mike Alisna na aniya, hindi man daw mangyayari ang bakbakan ni Tapales at Casimero ngayong first quarter. Malaki ang kanyang tiwala na mangyayari talaga ang sagupaan nila sa future. Sa ngayon mga idol ay lumuna ang kampo ni Marlon Tapales sa laban kay Casimero. Ayon ito kay Masayuki Ito, sa dahilan na may ibang landas daw sila na gustong tahakin. Pero open pa rin daw mga idol si Ito. Sakaling gusto ulit pag-usapan ng Team Tapales ang laban kay Cuadro Alas. Well, para sa atin mga idol, hindi man natin gusto na magharap ang dalawang pambato natin dahil bawat isa sa kanila nagdadala ng karangalan sa Pilipinas. Pero aminin man natin o hindi mga idol, isang napakagandang laban talaga ang bakbakan ni Tapales at Casimero. Sa katunayan nito mga idol, hindi lang tayo ang mga Pinoy boxing fans ang excited sa laban na to, pati na rin ang mga Japanese boxing fans. Inaabangan din talaga kung kailan ang bakbakan ng dalawang Pinoy. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na pati sila nagagandahan sa bakbakan sa pagitan ng dalawang former champion ng Pinas. Sa kabilang banda naman mga idol, head trainer ni Tank Davis na si Calvin Ford nagpaparinig sa posibleng pwede makalaban ng kanyang alaga sa kanyang next fight, kung saan mga idol kinagulat natin ang clue na sinabi nito, oldie but goodie, o matanda na pero mabangis pa rin ang next fight ng kanyang alaga. At sigurado daw sila mga idol, nakakot din ito ng pay-per-view sa laban. Well, kahit wala nga binanggit na pangalan si Calvin Ford mga idol, dalawang fighter lang po ang pumasok sa isip natin. Ito nga ang kakapanalo lamang ni si Ismael Barroso, isang WBA regular champion sa super lightweight, at syempre mga idol ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Silang dalawa lang naman ang oldie at goodie na fighter ngayon na hindi naman nagkakalayo sa division ni Tank Davis. Masasabi kasi natin mga idol na si Ismael Barroso dahil impresibo pa ang pinakita na galawan nito sa huling dalawang laban niya kontra kay Romero at O'Hara Davis sa edad na 41 anyos. At isa pa mga idol, pagmamayari ni Barroso ang dating titulo ni Davis, ang WBA regular title na sinungkit ito dati kay Mario Barrios. Bagamat kung pag-uusapan naman ng pay-per-view mga idol, ekis talaga dito si Barroso. Hindi naman kasi ito isang superstar, kung saan dito tayo nagduda mga idol na baka si Manny Pacquiao tinutukoy ni Calvin Ford. Lahat kasi ng mga sinabi nito pasok talaga kay Pacman, oldie at goodie at pay-per-view superstar pa. At isa pa mga idol, nagbigay na rin po ng interest si Pacman sa laban kay Tank Davis, kaya abangan na lang natin to mga idol. Pero para sa sariling opinion natin, talagang ikakasa ang laban ni Pacman at Davis mga idol sa lalong madaling panahon.